Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang pamagat ng ating pong mensahe ngayong hapong ito ay ang pagtatagumpay ng pananampalataya. Mga kapatid, alalahanin po natin, babalikan natin ang layunin ng may akda ng sulat sa mga taga-Hebreo. Ipinapakita niya rito ang kahigitan ni Kristo at ng Kristyanismo laban sa Judaismo o iba pang relihiyon. Sapagkat ang sinusulatan niya po ay mga bagong Kristiyanong Hudyo, mga bago lamang kalalabas sa sistema ng relihiyon ng mga Israelita. So sinulat niya ito para hikayatin ang mga bagong mga Kristiyano ito na talikuran na nila ng lubos ang Judaismo at naanino lamang naman ng tunay na daan sa kaligtasan na kanila nang niyakap. At yakapin na nilang lubusan ang pananampalataya kay Kristo Jesus sapagkat marami po sa kanila ang dumanas ng mga pag-uusig, no? Mga pamilya nila na hindi na sila kinikilala, na sila ay in-excommunicate sa kanilang mga sinagoga, napakalaking bagay po yon para sa isang Hudyo. Kaya naman dahil sa mga pag-uusig na yon at paghihirap, ang iba sa kanila ay nagdadalawang isip kung hindi ba sila babalik na lang sa kanilang kinagis ng relihiyon. Iyan po ay angkop na angkop pa rin sa marami sa atin sa panahong ito, sapagkat lahat po tayo siguro ay merong kinagis ng relihiyon dito sa Pilipinas. At marami sa atin kung minsan ay natutukso na bumalik na lang sa dati nating kinagis ng relihiyon dahil nga ang pamilya natin, lahat sila ay ganon, o di kaya ay sila ay nagpe-pressure sa atin na sumanib na muli sa kinagis ng relihiyon. Mga kapatid, itong pong mensaheng ito at yung buong aklat ng Hebreo ay isang paalala sa atin na dapat tayong manatili sa ating pananampalataya kay Jesus na ating tanging Panginoon at tagapagligtas. Kasama sa paghihikayat na ito ay ang pagpapatunay sa kanila na mula pa sa umpisa, no? Kasi iniisip nila, siguro bago lang itong Kristyanismo, siguro bagong ideya lang, parang inimbento lang siguro nitong mga Hudyong ito dahil sila ay naging tagasunod ng isang napaka-popular na tagapagturo. Siguro bago lang ito. Kaya hinihikayat ng may akda at pinagpapatunay sa kanila na mula pa sa umpisa ang paraan ng kaligtasan na kinikilala ng Diyos ay ang pananampalataya sa kanyang pinangakong paraan ng kaligtasan. Si Kristo Jesus, ang Mesiyas, ang kanyang piniling o hinirang na tagapagligtas. Yan po ang paraan ng kaligtasan magmula pa sa umpisa. Kaya nga po sa chapter 11, kung inyong babalikan saglit, nagumpisa po tayo kay Abel. Di ba? Si Abel na pinaslang ng kanyang kapatid na si Cain. Si Abel po, naniwala siya at sumunod sa paraan ng pananambahan na maaaring tinuro ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng kanilang mga magulang na kanyang sinunod. Sinunod niya dahil nananampalataya siya na yung kanyang pag-aalay ng isang hayop magmula sa kanyang tupahan ay ang paraan ng Diyos upang siya ay patawarin sa kanyang mga kasalanan. Hindi nga ho ba, yun ay isang pangitain at anino ng sakripisyo ni Jesus na tinatawag nating ang kordero ng Diyos na siyang nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. So magmula kay Abel, no? So sa umpisa pa lang, pananampalataya sa Diyos at sa kanyang paraan ng kaligtasan ang paraan upang makapasok sa kanyang kaharian. At ito ay ang pananambahan o pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sabi ko sa umpisa pa lang ng Hebrews sa chapter 1, verses 1 to 3, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. So Old Testament po yun. But in these last days, panahon ng mga taga-Hebreo, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things,
through whom also he created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. And he upholds the universe by the word of his power. Paano siya naging tagapagligtas? Ang sabi dito, after making purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. Yung pong purification for sins ay ginawa ng Panginoon sa kanyang pagkamatay at pagsakripisyo ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, sa hapong ito, makikita natin sa pananampalatayang pag-aaralan natin ngayon. No, yung kwento ng pananampalataya na pag-aaralan natin ngayon, makikita natin ang tagumpay ng tunay na pananalig sa Diyos laban sa maraming hamon sa buhay. So yan ang gusto nating maintindihan. Ang pananampalatayang nagliligtas ay matagumpay na pananampalataya. At ito ang ating assurance na kung tayo, ganito ang ating pananampalataya, tayo ay tiyak na makakarating sa kaharian ng ating Panginoon. So una, tignan natin. Ang pananampalatayang tunay ay nagtatagumpay laban sa banta ng kalaban. No? So verse 23 po ng ating teksto. By faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents. Ngayon, sa Exodus po 3 months, sa Acts 7, 3 months. Dito po 3 months din po. Bakit po 3 months? Siguro alam din po nyo kung bakit. Sapagkat ang isang sanggol po, pagdating po ng 3 buwan, kung minsan mas maaga pa, hindi ba, ay talagang mahirap ng patahimikin at lagi nang umiiyak ng malakas. At sa gayon ay mabubunyag na tinatago nila ang kanilang anak na lalaki. So he was hidden for 3 months by his parents because they saw that the child was beautiful and they were not afraid of the king's edict. No. So si Moises ba ay kanilang niligtas dahil cute? No? Hindi po natin alam. Ang sabi ng isang parang tradisyon ng mga Hudyo, si Moises daw po ay may kakaibang itsura. Merong kakaibang glow yung batang ito. Hindi ko po alam sa inyo, lahat ng anak ko po may kakaibang glow. So, hindi po natin alam kung gaano ka-objective yung ganong assessment ng parents niya ng beauty ni Moises. Pero merong isang bagay sa batang ito na kanilang naramdaman siguro ang nagparamdam ang Diyos sa kanila. No? Sa mga Hudyo na lumaki sa relihiyon na pinahahalagahan ng pagsunod sa batas ng Diyos, wala nang mas matunog pang pangalan kaysa kay Moises. Siya ang tumanggap ng 10 utos. Naalala niyo po sa Exodus 20, mula sa kamay ng Diyos mismo sa bundok ng Sinai. Siya po ang tumanggap ng 2 plates, no? Ng bato na kung saan inukit mismo ng daliri ng Diyos ang 10 utos na gusto niyang sundin ng bayang Israel. Yung pong 10 utos na yon ang siyang mamamahala sa kanilang kaugnayan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kabuuan nga ng batas ng Diyos ay tinatawag nga nating Mosaic Law. No? After sa pangalan ni Moises, dahil sa pagiging tagapamagitan ni Moses sa pagbibigay ng Diyos ng kanyang mga banal na kautusan sa kanyang bayang Israel. Si Moses po ang kilala na lawgiver. Ngunit sa bahaging ito ng Hebreo, ginamit ng may akda si Moses bilang isang halimbawa ng mga naligtas. O di kaya yung naging kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoon. No, yun pong ibig sabihin ng naligtas. Ito ay dahil sa kanyang paniniwala sa mga pangako at pahayag ng Diyos. So dito, hindi po siya pinoportray na lawgiver. Ang pinoportray po ng may akda ng Hebreo dito, si Moses po, ay naging napagindapat ng Panginoon sa kanyang paningin dahil sa kanyang pananampalatayang buhay, pananampalatayang nagliligtas, pananampalataya sa pangako ng Diyos na kaligtasan. Kaya po siya naligtas, kaya po siya naging ganap, ay dahil sa kanyang pananampalataya. Yan po ang ini-stress ng may akda ng Hebreo.
Nagumpisa ang kwento ng may akda sa mga magulang ni Moises. Ang pangalan nila ay si Amram at si Jochebed. No? Silang dalawa ay parehong mga Levita. At nagpakita sila ng kakaibang pananampalataya sa Panginoon. So, nag-uumpisa pa lang sa mga ninuno ni Moises, sa mga magulang niya, meron na silang ipinakita o ipinamalas na kakaibang pananampalataya. Tinago nila si Moises ng 3 buwan. No? Ang sabi dito, and they were not afraid of the king's edict. Ano ba yung edict na yun? Sabi sa Exodus 1:16, ito ang kautusan na binigay ng Pharaoh sa mga komadrona ng Israel, mga midwives. When you serve as midwife to the Hebrew women and see them on the birth stool, if it is a son, you shall kill him. But if it is a daughter, she shall live. Hindi siya na-satisfy na yung komadrona lang ang inutusan niya na pumatay. Kasi nga, ang ginawa nga ng ibang komadrona, hindi sila sumunod din sa hari. Kaya, sa verse 22 ng Exodus 1, sabi ng Pharaoh, every son, sabi, then Pharaoh commanded all his people, lahat na ng tao, every son that is born to the Hebrews, you shall cast into the Nile. But you shall let every daughter live. Parang nagmagandang loob pa itong Pharaoh na ito. Grabe ang kadilim ng kanyang budhi. Pinapatay ang lahat ng mga batang lalaki. Makikita natin ang buong salaysay. Sa Exodus chapter 2, unahin ko po sa verses 1 to 4. No? Ang sabi doon, now a man from the house of Levi went and took as his wife a Levite woman. Si Jochebed po yung Levite woman, si Amram yung husband. The woman conceived and bore a son. And when she saw that he was a fine child. So paulit-ulit po sa account no, na si Moses ay magandang bata. She hid him 3 months. No? Ang sabi ng tradisyon ng mga Hudyo, meron pa nga hong isang historian na Hudyo. Hindi ko po matiyak kung si Josephus, no, yung pong sikat na historian, o ibang historian po. Ang kwento po daw ay nagpakita po ang Diyos sa mga magulang ni Moises at kanyang sinabi sa kanila na ang inyong anak ay magiging deliverer ng Israel. Hindi ko po mahanap kasi sa scripture yon. Hindi ko rin po mahanap yung source ng kwentong yon. So baka naman meron po talaga. Kung meron pong ganong revelation sa kanila, so kaya pala sila nanalig sa Diyos. Pero kakaiba pa rin po yung pananalig nila. Ganun na lamang ang kanilang pananampalataya na nagawa nilang hindi sundin ang kautusan ni Pharaoh. Napakagrabe po ang penalties. So nababanahag natin sa pagkilos ng mag-asawang Amram at Jochebed ang kanilang pananalig sa Diyos. Gayon na lamang ang kanilang paniniwala sa Kanya na nakuha nilang sumuway sa utos ng Diyos. Marahil nga ay nagparamdam sa kanila na ang kanilang anak na lalaking ito, na si Moses, ay magiging dakilang pinuno ng mga Hudyo. Katulad sila ng mga komadronang Hebreo. Naalala nyo kanina, yung unang utos ng hari binigay niya sa mga komadrona, ngunit hindi sila sumunod. Ang utos sa kanila ay labag kasi sa sagrado na estado ng buhay ng tao. Sabi niya, ang alam kasi ng mga taga-Hebreo, no, mga Israelita, ay ang sinabi ng Diyos sa Genesis 9:6, no? Siguro ito ay naipasa sa kanila sa bawat salinlahi na sinabi ng Diyos, whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed, for God made man in His own image. So meron sila sigurong pagkakilala na sagrado ang tao, ang buhay ng tao, datapwat ay hindi nila sinunod yung mga komadrona at yung mga magulang ni Moises, hindi nila sinunod ang batas ng hari. Yung kanilang kalaban, yung kalaban ng kanilang lahi, yung kalaban ng kanilang lahi na malamang ay sinaniban na ng kalaban nating totoo, si Satanas, no? Dahil sa kanilang pananampalataya, napagtagumpayan nila ang banta ng kalaban na ito ng Diyos na nasa katauhan ng Pharaoh ng Ehipto. Puno ang kasaysayan ng Kristyanismo, alam naman natin yan, ng mga mananampalataya na hindi sumunod sa mga utos ng mga nasa kapangyarihan na laban sa kalooban
at kautusan ng Diyos. Mababasa natin sa Acts chapter 5 verses 19 to 20. Sila Peter po, tsaka si John, yung mga disipulo ng Panginoon, ay masipag pong nag-umpisa na ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa buong Jerusalem, sa buong Judea, katulad ng utos sa kanila ng Panginoong Hesus. Kaya po sila ay pinigilan ng Sanhedrin. Kung papaano pinigilan ng Sanhedrin si Jesus, ganun din sila. Kaya lang, nung sila ay kulong, sabi sa Acts 5:19, "But during the night, an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out and said, 'Go and stand in the temple and speak to the people all the words of this life.' And when they heard this, they entered the temple at daybreak and began to teach." Tapos sabi later on sa verse 29, "But Peter and the apostles answered," sila ay kinonfront ng Sanhedrin. Ang kanilang sagot ay ito, "We must obey God rather than men." Ngayon mga kapatid, hindi po yan blank check, no? Na sabihin niyo, inutos sa akin ng Diyos, sinabi sa akin ng Diyos, gawin ko to. So hindi mo ako mapipigilan. Hindi po ganoon yan. Malinaw po ang kautusan ni Panginoong Jesucristo dito na sila ay magpahayag ng ebanghelyo, ngunit sila ay pinipigilan ng Sanhedrin. So kanilang desisyon dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus ay talikuran o wag sundin ang banta ng kalaban. Pangalawa, ang pananampalatayang nagtatagumpay ay nagtatagumpay laban sa tukso ng kamunduhan. Sabi sa verse 24, "By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter." Tinulot ng Diyos, napakaganda nitong kwentong ito, tinulot ng Diyos na hindi lang maligtas si Moses sa masamang tangka ni Pharaoh, kundi mailagay pa siya sa mas magandang sitwasyon sa loob mismo ng tahanan ni Pharaoh. Hindi ba napakalaking insulto yun sa kay Pharaoh at sa kalaban, ang ating kalaban na si Satanas. So binalak nila na paslangin para yung nababalitaan na yung deliverer, no? Si Moses, no? Kasi parang natatakot sila na baka itong mga taong ito masyado nang dumami at dahil sa kanilang pagdami at nakalimutan na nila si Joseph, no? Yung po ang umpisa ng kwento no? Nakalimutan na nila si Joseph at ang kanyang buti na ginawa para sa Ehipto. So tinulot ng Diyos ang lahat ng pangyayari para si Moses po ay mailagay sa mas magandang sitwasyon. Hindi lang naibigay sa sarili niyang ina ang kanyang pangangalaga, kundi ito ay sinweldohan pa, no? Tingnan natin po sa Exodus 2 verses 5 to 9. Ang sabi doon, so binasa natin kanina, no, na now a man from the house of Levi went and took as his wife a Levite woman. The woman conceived and bore a son, and when she saw that he was a fine child, she hid him 3 months. When she could hide him no longer, dahil maingay na siguro, she took for him a basket made of bulrushes and daubed it with bitumen and pitch. She put the child in it and placed it among the reeds at the river bank. And his sister stood at a distance to know what would be done to him. Now, the daughter of Pharaoh came down to bathe at the river. Ano yun? Parang coincidence lang daw po, sabi ng ibang mga skeptic, no? Pero sa atin, alam natin, kamay po ng Diyos yun. While her young women walked beside the river, she saw the basket among the reeds and sent her servant woman, and she took it. When she opened it, she saw the child, and behold, the baby was crying. Naantig ang kanyang kalooban, mga kapatid, kasi babae po siya, no? At napakahirap po siguro makita ng babae dahil sa kanyang mother's instinct, no? Na umiiyak ang isang bata, no? Kahit naman sino po sa atin. She took pity on him. Sa ibang translation, sabi, she had compassion on him and said, "This is one of the Hebrews' children." Kasi ano nangyari? Then his sister said to Pharaoh's daughter, "Shall I go and call you a nurse from the Hebrew women to nurse the child for you?" Kasi maliit pa yung sanggol 3 months So yung sister niya, quick thinker din po, yung sister ni Moses. Hindi po natin alam kung si Miriam to. Ang sabi ng iba, si Miriam to. And Pharaoh's daughter said to her, "Go."
So the girl went and called the child's mother. Siyempre, no? And Pharaoh's daughter said to her, "Take this child away and nurse him for me." Wow. "And I will give you your wages." So, hindi lang naligtas si Moses, na pagkakitaan pa nila. Dahil sila ay binayaran para siya ay iligtas at siya ay alagaan. Gaano kalaking biyaya yung galing sa Diyos. Kamay po ng Diyos ang gumawa nun. So the woman took the child and nursed him. Dito marahil nagkaroon ng pagkakataon ang mga magulang ni Moises na maisalin sa kanya, na maturuan siya tungkol sa kasaysayan ng kanilang lahi. At ang pangakong pagliligtas ng Diyos na pamumunuan ng isang Hebreo. No? Kasi sabi sa verse 10 ng Exodus 2, when the child grew older, hindi po sinasabi kung gaano ka-older si Moses dito. No? So ang sabi ng iba, maaring past weaning age. No? Yung pagkatapos na niyang lumaki at hindi na nagpapasuso sa kanyang nanay. No? Sabi ng iba ganun. Ang sabi ng iba sa kultura ng mga Hebreo, ang salitang older ay isang salita na nagsasuggest na siya marahil ay mga 11 or 12 years old na. So, when the child grew older, she brought him to Pharaoh's daughter and he became her son. She named him Moses because she said, "I drew him out of the water." Ganyan po ang ating Diyos. So siguro lalo na pong yumabong ang pananampalataya ng mag-asawang Amram at Jochebed at yung kanilang buong pamilya sapagkat tignan nyo nga po nangyari sa kanila. Takot na takot sila na mamatay si Moses, ngunit siya ay dinala ng Diyos sa mas maganda pang sitwasyon upang siya ay maligtas. Hindi lang maligtas, para sa kanyang paglaki sa tahanan ng prinsesa ng Ehipto, naturuan siya ng mga gawi ng mga taga-Ehipto at ng kanilang lingwahe. Natiyak na magiging kapaki-pakinabang sa kanya sa kanyang pamumuno sa darating pang panahon. So nung nakikipag-usap siya kay Pharaoh, siguro nag-uusap sila in Egyptian, no? Dahil alam niya po ang lingwahe nila, alam niya ang kanilang mga gawi, alam niya kung anong kanilang mga kiliti, no? So, ang isang perfect spy, kumbaga, ay lumaki sa gitna ng kanilang tahanan upang siya ang magpalaya ng bayang Israel. Ganun po ang ating Diyos. Ang sabi sa Acts 7:20, at this time Moses was born and he was beautiful in God's sight, and he was brought up for 3 months in his father's house. And when he was exposed, Pharaoh's daughter adopted him and brought him up as her own son. And Moses was instructed in all the wisdom of the Egyptians, and he was mighty in his words and deeds. So naging makapangyarihan siyang lalaki na prinsipe ng Ehipto. Pagdating ng takdang panahon, pinili ni Moses na makiisa sa kanyang mga kapwa Hudyo. So, pinakita ng Diyos lahat yon para makita natin na meron pong at risk sa buhay ni Moses. Meron siyang isang buhay na maginhawa, matiwasay, mayaman, makapangyarihan, at yun po ang kanyang pinanggagalingan. Ngunit meron pong natanim na pananampalataya sa kanyang puso. At pagdating ng takdang panahon, pinili niya ang makiisa sa kanyang mga kapwa Hudyo kaysa manatiling prinsipe ng Ehipto. Sabi sa Exodus chapter 2 verses 11 to 12, one day when Moses had grown up, no? Ang sabi ng iba 40 na po siya nito. He went out to his people and looked on their burdens, and he saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his people. So naantig po ang kanyang galit, no? He looked this way and that, and seeing no one, he struck down the Egyptian, pinatay po niya, and hid him in the sand. No? Kailangan po ba niyang gawin yon? Marahil hindi po. Masama po ba yon sa mga balak ng Panginoon? Masama po yung kanyang ginawa, pero kasama po sa mga plano ng Diyos siguro, kahit na mali ang kanyang ginawa. Ngunit ito ang nagpatunay na siya ay nagbago ng kanyang allegiance. So, hindi siya loyal sa mga taga-Ehipto, siya ay nakiisa sa mga Hebreo. Hindi biro ang tinalikuran niyang kayamanan at kapangyarihan dahil ang Ehipto noon
ay ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Pinili pa ni Moises ang tiyak na pang-aapi na mararanasan niya bilang isang Hebreo. Sabi sa verse 25, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Pinili niya na siya ay maapi kasama ang mga bayang-bayan ng Diyos. Kisa na kanyang ma-enjoy ang pleasures ng kasalanan na tiyak ay siya ay malulugmok kung siya ay nanatili sa kayamanan niya sa Ehipto. Yan ang naging kapalaran ng mga tapat na mananampalataya ng Panginoon. Makikita po natin dito sa same chapter po na ito na yung mga heroes of the faith dito sa Hebrews 11. Ganito po ang kanilang naging buhay. They were stoned, they were sawn in two, they were killed with the sword, they went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated. Pero ang sabi sa verse 38, of whom the world was not worthy. Hindi daw worthy ang mundo sa kanilang ginawa, nakadakilaan. Wandering about in deserts and mountains and in dens and caves of the earth. Pinili po yan ni Moises at siya ay nagtagumpay laban sa tukso ng kapangyarihan. Sabi sa verse 26, he considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking for the reward. He was looking to the reward. Bagaman hindi nagkita si Moses at si Jesus sa kanilang sarili nilang kapanahunan dito sa lupa, hindi po sila nakita, no? They are hundreds of years apart. No? Pero naalala niyo sa Matthew 17, nung ating Panginoon ay na-transfigure. No? Sino ang kasama niya sa bundok na iyon? Si Elijah at si Moses. Matagal ko nang tinatanong, paano kaya nakilala ng mga disipulo na nag-record ng event na yun, na si Moses at si Elijah? Siguro meron silang kakaibang itsura talaga, no? Pero doon, nagkita sila ng Panginoong Hesukristo. Pero sa kanilang kapanahunan sa lupa, hindi po sila nagtagpo. Kaya lang meron pong pareho silang ginawa. Sila pareho ay naging tagapamagitan ng mga tipan ng Diyos para sa kanyang bayan. Si Moises po ang mediator ng Old Testament, ng Old Covenant. Si Jesus po ang mediator ng New Covenant. Sa ganoong paraan, sila po ay pareho. Sila po ay pareho sapagkat sila ay itinabi ng Diyos para sila ay maging tagapamagitan, tagapagligtas kumbaga ng bayang Israel at ng buong mundo. Ang tipan na pinangasiwaan ni Moises ay isang pangitain at larawan ng mas mabisang tipan na binigyang kaganapan ni Jesus. Ito po ang kanilang connection. Kaya he chose, he considered, o inisip niya, tinignan niya, nagdesisyon siya, he considered the reproach of Christ greater wealth. Yung reproach ni Christ ay yung pag-aapi, pag-aalipusta, na kanyang naranasan dahil sa kanyang piniling desisyon. Ang tipan na pinangasiwaan niya ay isang larawan ng tipan na pinangasiwaan ng ating Panginoon, na kung saan nakamit sa pamamagitan ni Jesus ng lahat ng mananampalataya sa buong panahon ang tunay na kaligtasan. Kasama dyan, sa mga naligtas, ang lahat ng mga binanal ng Diyos kahit noong unang panahon pa, noong panahon ng lumang tipan. Yan po ang thesis nung may akda ng Hebrews. No? Ipinapakita niya na before the cross, sila Moses ay umasa at nanampalataya sa pangako ng Diyos na kaligtasan. Si Jesus po yun. After the cross, lahat po ng manampalataya sa kanya ay gayon din ligtas. Sa ganitong paraan, nakiisa si Moses sa kahihiyan at paghihirap na dinanas ni Jesus. Pareho sila na dumanas ng pag-aalipusta. Sa kanyang pagsasakripisyo sa krus para sa atin ay ang kanyang reproach ay napunta sa atin. Sabi sa Hebrews 13 verses 12 to 14. So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through his own blood. Therefore, let us go to him outside the camp and bear the reproach he endured. Ginawa po yun ni Moses sapagkat nanampalataya po siya kay Jesus kahit na hindi niya nakita si Jesus. Nanampalataya siya sa pangako ng Diyos na kaligtasan at siya po ay nag-suffer dahil sa pananampalataya niya ngayon.
For here we have no lasting city, but we seek the city that is to come. Ganun po ang sinasabi dito, he was looking to the reward. No? At gayon din ang pagdurusa na ipinangako sa lahat ng mananampalataya kay Jesus. Sabi ng Panginoon sa John 16:33, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world, sabi niya, you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Ang sabi ni Pablo sa 2 Timothy 3:12, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Kahit napakalaki ang kayamanan, kasaganahan at kapangyarihan na tinalikuran ni Moises sa Ehipto, mas higit naman ang kayamanan at gantimpala na kanyang inaasahan sa kalwalhatian ng Diyos. Sabi niya, he considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. Sabi nga sa Psalm 84:10, maganda itong memoryahin itong tekstong ito. For a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. Kinakanta po natin ito. No? I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those who walk uprightly. So, si Moises po, ganyan ang pananampalatayang nakapagliligtas. Nagtatagumpay laban sa banta ng kaaway, nagtatagumpay laban sa tukso ng kamunduhan. Pangatlo, ang pananampalatayang nakapagliligtas ay nagtatagumpay laban sa sindak ng kapangyarihan. Sabi sa verse 27, by faith he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Merong mga komentarista ang nagsasabi na yung he left Egypt ay tumutukoy sa pag-alis ni Moises pagkatapos niyang mabunyag yung kanyang pagpaslang ng isang taga-Ehipsyo na nangaapi ng kapwa niyang Hudyo. Yun daw ang nire-record dito sapagkat ang kupito dun sa kronolohiya o yung chronology ng salaysay sapagkat ang kanyang pagtakas nga sa deserto ng Midian ay kasunod ng pangyayaring iyon sa buhay ni Moises. Pero ang sabi ng teksto sa atin medyo kakaiba. Ang sabi niya, he left Egypt not being afraid of the anger of the king. Ang sabi sa Exodus 2:15, nung nabunyag na yung kanyang pagpaslang, when Pharaoh heard of it, he sought to kill Moses. Galit na galit si Pharaoh. Wala na po siyang privileges. Siya po ay kinut off. But Moses fled from Pharaoh and stayed in the land of Midian and he sat down by a well. So ang implikasyon, umalis po siya na may takot. Kaya ang sabi sa ating teksto, by faith he left Egypt, not being afraid of the anger of the king. Kaya palagay ko po, papanig ako dun sa ibang nagsasabi na ito ay tumutukoy sa kanyang paglisan sa Ehipto na kasama na yung bayang Israel sa kanilang paglaya. Sapagkat ito ay nangyari pagkatapos malapatan ng Diyos sa pamamagitan niya, si Moises, ang 10 mga salot. No? Noong pagkakataong iyon, hindi na niya inalintana ang galit ni Pharaoh. No? Kaya sa Exodus 12 verses 40 to 42, may record tayo ng Exodus. The time that the people of Israel lived in Egypt was 430 years. At the end of 430 years, on that very day, all the hosts of the Lord went out from the land of Egypt. It was a night of watching by the Lord to bring them out of the land of Egypt. So this same night is a night of watching kept to the Lord by all the people of Israel throughout their generations. So, ang kanyang tapang sa harap ng puot ni Pharaoh ay dahil daw sa he endured as seeing him who is invisible. Nakatuon ang kanyang pag-asa at paningin sa Diyos at ang kanyang mga dakilang pangako na hindi nakikita ng mata ng tao. Sapagkat nakita na niya ang kapangyarihan ng Diyos, na kausap niya ang Diyos na buhay. So buong-buo na po ang kanyang pananampalataya. Magmula sa isang fugitive 40 years before, na umalis siya sa Egypt dahil sa puot ng hari. Ngayon, sa kanyang pag-alis sa Egypt, no, kasi bumalik siya ulit, sa kanyang pag-alis sa Egypt ay buo na ang kanyang tapang sapagkat nakita niya ang kamay ng Panginoon. Nakita niya yung mga salot. No? Tayo, COVID-19 pa lang, nanginginig na tayo. No? Kung makita niyo pa yung ginawa, 10 salot po
at nagtapos iyon sa pagpaslang ng lahat ng panganay sa Ehipto. So katulad siya ng lahat ng mga bayani ng pananampalataya sa kabanatang ito, na nakatuon ang pananalig nila sa hindi nila nakikita ng kanilang mga mata, kundi nakikita ng kanilang pananampalataya. Sabi kasi sa Hebrews 11:1, naalala nyo, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Sabi sa verse 13, these all, lahat ng mga Old Testament heroes na yon, died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. Ganyan ang pananampalatayang nakaliligtas, nagtatagumpay din laban sa sindak ng kapangyarihan. So hindi niya inalintana ang sindak ng kapangyarihan ni Pharaoh sapagkat nakita na niya ang kapangyarihan ng kanyang Diyos. Ang sabi ng iba, paano kung ang tinutukoy dito yung una niyang pag-alis? Meron din sigurong argumento na gano'n, na marahil sa kanyang pag-alis, sa kanyang pagmumuni-muni sa disyerto, ay kanya nang inisip kung ano nga ba ang plano ng Diyos sa kanya. Kasi meron siyang kinagisnan na paniniwala na siya nga ay magiging parang leader ng mga Israelita. Kaya nga niya pinaslang siguro yung Egyptian di ba? Dahil siguro iniisip niya, akong magiging pinuno ng mga ito nangangapi na to ngayon, boboljakin ko na ngayon. No? Papakita ko sa kanila na ako ang inyong pinuno. Hindi tinanggap yung ganung klaseng pamumuno niya. So, siya ay hiniwalay muna ng Diyos ng 40 years sa disyerto ng Midian upang matutunan niya ang tamang paraan ng pamumuno ng Panginoon. Pangapat, ang pananampalatayang nakapaliligtas ay nagtatagumpay laban sa parusa ng kasalanan. Dito natin makikita sa verse 28 ang isang napakagandang katotohanan. Sabi dito, by faith, he kept the Passover and sprinkled the blood so that the destroyer of the firstborn might not touch them. Sa huling pagsasalaysay ng may akda sa buhay ni Moises, isinahad niya ang pananalig nito sa paraan ng kaligtasan na iniutos sa kanya ng Diyos. Isang anino muli, isang seremonya na pinagawa ng Diyos sa mga taga-Israel noon upang mabanag nila, maipakita niya sa kanila, mailarawan niya sa kanila kung paano ba sila maliligtas sa kanilang pagkakasala. Sa ganitong paraan, napagtagumpayan ni Moises at ang kasama niyang mga Israelita ang parusa sa kasalanan na inilapat ng Diyos sa mga taga-Ehipto na hindi naniniwala sa Kanya at sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Naalala niyo yung Passover? Yun po ang kanilang ginawa bago po sila lumisan ng Ehipto. Sa Exodus chapter 12, verses 21 to 23, bababasa po natin ito. Then Moses called all the elders of Israel and said to them, go and select lambs for yourselves according to your clans and kill the Passover lamb. Take a bunch of hyssop and dip it in the blood that is in the basin and touch the lintel and the two doorposts with the blood that is in the basin. None of you shall go out of the door of his house until the morning, for the Lord will pass through to strike the Egyptians, and when he sees the blood of the lamb, of the Passover lamb, on the lintel and on the two doorposts, the Lord will pass over the door and will not allow the destroyer to enter your houses to strike you. Yung Passover po ay isang malinaw na pag-aanino ng mas mabisa at komprehensibong pagliligtas ng kordero ng Diyos sa krus ng Kalbaryo na nag-alis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Yung pong ginawa ni Moises na sinunod niya yung Passover ay isang pananampalataya sa gagawing kaligtasan ng Diyos in the future. Yung pong future na yon ay sa krus ng Kalbaryo. Hindi po nakikita yun nila Moises, ngunit sila ay nagtitiwala sa pangako ng Diyos na sila ay ililigtas. At gayon nga, sa gabing yon, sila ay niligtas mula dun sa parusa ng kasalanan na dala ng destroyer, ng angel of death. No?
Sila po ay naligtas sapagkat merong bahid ng dugo sa humba at sa gilid ng kanilang mga pintuan, at dahil doon, nag-pass over po yung angel of death sa kanilang bahay. Ang sabi ni John the Baptist sa John chapter 1, verse 29. Ito ni-record ni John the Apostle, pero ito ay ni-record niya na sinabi ni John the Baptist. The next day, he, John the Baptist, saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God, ang kordero ng Diyos, who takes away the sin of the world." Sin, singular. Ang ibig sabihin po noon, lahat ng kasalanan ng lahat ng mananampalataya kay Jesus ay kanyang tinanggal. Kung paanong yung mga Israelita na nagtago sa likod ng pintuan na may bahid ng dugo ng isang Passover lamb, gayon din tayo na nananampalataya kay Jesus ay naliligtas dahil sa bahid ng dugo ni Kristo na nakapintura sa ating mga kaluluwa. Ang ibig sabihin po noon, bayad na po ang ating kasalanan. Tayo po ay ligtas sa parusa ng kasalanan. Ang pananampalataya ni Moises ang naging daan ng kanyang pagiging ganap at matuwid sa mata ng Diyos. Sapagkat nakatuon ito sa ginawa ni Jesus para sa lahat ng makasalanan ng mananampalataya sa Kanya. Hindi lang si Moises, kundi lahat ng mga hinirang ng Diyos para sa kaligtasan sa lahat ng kapanahunan, kasama na po tayo roon. Yan po ang ating ipinagdiriwang sa ating Communion Sunday. Yung pagdanak ng dugo ng kordero ng Diyos upang tayo ay maligtas sa parusa ng kasalanan. Ang pananampalataya na nagliligtas ay napagtatagumpayan ang parusa ng kasalanan dahil sa ating pananalig sa kaparaanan ng pagliligtas na galing sa Diyos at hindi galing sa ating sariling gawa. Yun po ang pananampalataya ni Moises. Nagpapatuloy po tayo sa verses 29 to 31 at ipinapakita dito na ang pananampalatayang nakapagliligtas ay nagtatagumpay laban sa imposibleng kalagayan. Imposibleng kalagayan. Sabi sa verse 29, "By faith, the people crossed the Red Sea as on dry land. But the Egyptians, when they attempted to do the same, were drowned." Alam niyo po itong kwentong ito. Yung pong nakapanood ng Ten Commandments ni Cecil B. DeMille. Hindi niyo po kilala yon. At kung naalala niyo po yung pelikula, ibig sabihin kasi tandaan niyo po ako. No? Doon sa scene po na yon, makikita niyo na naipit ang mga Israelita sa gitna ng mga bulubunduking lugar, no? At sa gitna at ang dagat ang kanilang nasa likuran. So, sa paglisan ng mga Israelita sa Ehipto, hindi na ibsan ang puot ni Pharaoh, no? Bagkus lalo itong namuhi sa kanilang ginawa dahil sa kanila namatay ang lahat ng mga panganay sa kanilang bansa. At hindi lang yon, nakaranas na po sila ng 9 na mga salot na talagang winasak at sinira ang buong Ehipto. So sa paglisan nila, hindi na ibsan ang puot ni Pharaoh, hinabol niya po sila. Yung mga sundalo niya hanggang sila ay maipit sa gitna ng Red Sea at ang umahabol na Egyptian. Sabi sa Exodus 14 verses 1 to 4, ganito po ang kanilang sitwasyon na imposible. "Then the Lord said to Moses, tell the people of Israel to turn back and encamp in front of Pi-hahiroth between Migdol and the sea. In front of Baal-zephon, you shall encamp facing it by the sea." Inutusan sila ng Diyos na gawin yon, no? So, kasama ito sa plano ng Diyos, tandaan nyo. "For Pharaoh will say of the people of Israel, they are wandering in the land, the wilderness has shut them in, no? And I will harden Pharaoh's heart." So nakita niyo dito, kasama na sa plano ng Diyos dahil sa patuloy na rejection ni Pharaoh, no? Ng pahayag ng Panginoon sa kanya. Patuloy na rejection niya kahit nakita na niya ang kapangyarihan ng Diyos sa mga salot sa Ehipto. Panay ang rejection niya, sabi niya, "And I will harden Pharaoh's heart." Ang ginawa lang ng Panginoon doon, pinabayaan na lang yan lalong tumigas ang puso ni Pharaoh. "And he will pursue them, and I will get glory over Pharaoh and all his host, and the Egyptians shall know that I am the Lord." And they did so. So parang isang patibong, no? Pero naipit yung bayan. Natrap po sila. Ngayon, niligtas ng Diyos ang bayan ng Israel dahil sa pananampalataya ni Moses. Si Moses kasi, siya ang nanalangin at namagitan. Sabi niya, "Panginoon, paano ba ito? Ito na ang mga taga-Ehipto,
Ito ang dagat. Anong gagawin namin? Wala kaming ibang tatakasan. No? So, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ano pa hinihintay mo? Manalangin ka at bibigyan ko kayo ng paraan ng kaligtasan. So, ang ginawa ng Panginoon, ang sabi niya sa Exodus 14, then the Lord said to Moses, stretch out your hand over the sea, and the water may come back upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen. So Moses stretched out his hand over the sea, and the sea returned to its normal course when the morning appeared. Verse 21 to 23, sabi niya, then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord drove the sea back by a strong east wind all night, and made the sea dry land, and the waters were divided. And the people of Israel went into the midst of the sea on dry ground, the waters being a wall on them on their right hand and on their left. Kagilagilalas po na mirakulo. The Egyptians pursued and went in after them into the midst of the sea. Meron pong ibang nagsasabi, hindi naman po ganun kalalim yung dagat, para sila po ay nagtampisaw lang. Paano naman kayo maglulunod ng isang buong army na hanggang tuhod lang po ang tubig, no? So, huwag niyo pong pansinin yun. Ito po ay supernatural na miracle. And in the morning watch, the Lord in the pillar of fire and of cloud looked down on the Egyptian forces and threw the Egyptian forces into a panic, clogging their chariot wheels so that they drove heavily. And the Egyptians said, let us flee from before Israel, for the Lord fights for them against the Egyptians. Di ba sabi ng Panginoon, I will make them know that I am the Lord. So niligtas ng Diyos ang bayan ng Israel dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya ni Moises sa gagawin ng Diyos. Sila'y nakatawid sa dagat. At yung pong kakaibang pangyayaring yun ay naikwento sa bawat henerasyon. No? Hanggang sa ito ay naisulat at nailathala sa Biblia. Sabi sa verse 30, by faith, the walls of Jericho fell down after they had been encircled for 7 days. Kulang na po ang aking oras, bibilisan ko na lang po. Ang isa pang imposibleng sitwasyon ay noong nakatawid na ang mga Israelita sa pangakong lupa. Pero, Pastor, ang dami niyo pong parang iskinip, di ba? Parang yung 40 years in the wilderness, hindi niyo kinuwento. Sapagkat mga kapatid, ang chapter po na ito ay isang pagsasaad ng kapangyarihan ng pananampalataya. Doon sa 40 years in the wilderness, hindi po nagpakita ng pananampalataya doon, ang Israel. Ipinakita doon ang hustisya ng Diyos sa hindi nananampalataya sa Kanya. No? So, hindi na po kinuwento ng may akda. At ang kinuwento na niya ay nung sila ay nakatawid na sa promised land, si Moses po ay patay na at pumalit na sa kanyang pamumuno si Joshua at sila ngayon ay nasa harap ng Jericho. Ito ay isang imposibleng sitwasyon. Sila ay nakatawid na nga, hinaharap nila ang lungsod ng Jericho na nasa bukanan ng lupain ng Kanaan. So kung ito po yung lupain, ang bukanan po niya nasa ilalim, ang Jericho po nandoon. No? At kung pupunta po kayo doon, sabi nga nila, makikita niyo pa yung walls of Jericho na naitumba nila. No? Isang lungsod to na may matayog na pader na nagsilbing proteksyon ng buong lupa ng Kanaan sapagkat sila po ang entry point. So yung kanilang fortification doon po ay talagang sikat na sikat. So binigyan ng utos ng Diyos ang mga Israelita na kakaibahin, di ba? Sabi niya, mag-march around kayo ng 6 times. Mag-praise and worship kayo, patunugin ninyo ang pakakak, tapos mag-march lang po kayo. And on the 7th day, you will march 7 times, sabi niya. So kakaiba yung utos, no? Pero alam niyo, ang namumuno sa kanila si Joshua. Sino po ba ang nagturo kay Joshua ng pananampalataya? E di si Moises. Nakita ni Joshua na minit ng Panginoon si Moises sa tent of meeting. Nakita niya ang kalwalhatian ng Diyos o bahagi nito sa tent of meeting. Nakita niya kung paano tinalo ng Diyos sa pamamagitan ng maliit na army ng Israel. Ang mga Amalekite, hindi ba? Yung tinaas nila yung kamay ni Moises hanggang sila ay nanalo. Nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. So siya po, buong-buong kanyang pananampalataya. So kahit po kakaiba yung iniutos sa kanya at imposible ang kanilang gagawin, siya po ay sumunod. At sa kanyang pagsunod, ang sabi dito, Joshua 6:15, on the 7th day they rose early at the dawn of day and marched around the city in the same manner 7 times. It was only on that day that they marched around the city 7 times. And at the 7th time, when the priests had blown the trumpets,
Joshua said to the people, "Shout, for the Lord has given you the city. And the city and all that is within it shall be devoted to the Lord for destruction. Only Rahab the prostitute and all who are with her in her house shall live, because she hid the messengers whom we sent." So verse 20, ang sabi, "So the people shouted, and the trumpets were blown. As soon as the people heard the sound of the trumpet, the people shouted a great shout, and the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they captured the city." Imposibleng kalagayan, ginawang paraan ng isang makapangyarihang Diyos dahil sa pananampalataya ng kanyang mga hinirang na bayan niya. Huli, sa verse 31, "By faith, Rahab, the prostitute, did not perish with those who were disobedient, because she had given a friendly welcome to the spies." Ito ang huling imposibleng sitwasyon sa kwento nito ng may akda. Ang kwento naman niya ay hindi na Israelita. Siya po ay isang banyaga, no? Na labas sa bayan ng Israel. So nung panahon po nila, hindi siya kasama sa mana ng bayang Israel, no? Siya po ay alienated from the blessings of the Lord sa Israel. Isa siyang Amorita na may, paano ba natin sasabihin to? Kasi sa English, pwede natin sabihin prostitute. Sa Tagalog po, medyo masangsang po yung term. No? So, na may makasalanan na hanap buhay. Isang kalapating mababang lipad. No? So, ganyan po ang kanyang hanap buhay. Sabi ng iba, hindi, ang word doon for prostitute actually innkeeper. Hindi po totoo yun. Kung titignan po ninyo yung original na lingwahe, talagang prostitute po ang nakalagay. No? Isang nagbebenta ng panandaliang aliw. No? Bagaman siya ay lumaki sa gitna ng isang paganong kultura at napilitan siguro dahil sa kanyang circumstances sa buhay niya na ipangalakal ang kanyang sarili para mabuhay ang kanyang kapamilya, sa hindi may paliwanag na pangyayari, siya ay nanampalataya sa Diyos ng mga Israelita. Isang imposibleng pananampalataya na nagligtas sa kanya sa isang imposibleng kalagayan. Nabalitaan niya ang kapangyarihan ng Diyos ng mga Hebreo. Nabalitaan niya nangyari sa Ehipto, nabalitaan niya nahati ang Red Sea, nabalitaan niya po lahat yun. Nabalitaan niya kung anong ginawa ng mga Israelita kay Og at kay Sihon. Sila ay pumasok sa Promised Land. Nabalitaan niya lahat yun. At nabalitaan niya ng buong lungsod ng Jericho. Kaya anong nangyari? Joshua chapter 2. Tignan po ninyo ang paghiwatig niya ng kanyang pananampalataya. Before the men lay down, ito po yung mga spies, she came up to them on the roof and said to the men. No? So tinago niya yung mga spies. Sinabi niya dun sa mga naghahanap, wala sila dito, sila'y nakaalis na. Nagsinungaling ho ba siya? Opo. Kailangan ba niya magsinungaling? Hindi po. Excusable ba yun yung kanyang pagsisinungaling? White lie po ba yun? Hindi po. No? Kasi gagawa ng paraan ang Diyos. Ibang paraan. No? At mag-iiba lang ang sitwasyon. Pero ganun na nga ang kanyang pinili dahil sa kanyang paniniwala sa Diyos ng Israel. Sabi dito sa Joshua chapter 2, "I know that the Lord has given you the land, and that the fear of you has fallen upon us, and that all the inhabitants of the land melt away before you. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea before you when you came out of Egypt, and what you did to the two kings of the Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon and Og, whom you devoted to destruction. And as soon as we heard it, our hearts melted." So yun, binigay niya dun sa spiya. Intelligence report po yun. Alam nila na takot ang bayan. "And there was no spirit left in any man because of you. For the Lord your God," tingnan niyo yung pananampalataya niya, "He is God in the heavens above and on the earth beneath. Now then, please swear to me by the Lord, that as I have dealt kindly with you, you also will deal kindly with me and my father's house, and give me a sure sign, that you will save alive my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and deliver our lives from death." And the men said to her, "Our life for yours, even to death, if you do not tell this business of ours. Then when the Lord gives us the land, we will deal kindly and faithfully with you." Ganun po nangyari kay Rahab
May ibang kwento pa nga po, ang sabi ng tradisyon, si Rahab po ay niligtas nga ng mga Hudyo, ng mga Israelita, at siya ay nanahan sa kalagitnaan ng mga Israelita. At napangasawa daw niya, yung isa dun sa dalawang spy, hindi po natin alam, baka kwentong Korean telenovela na lang yon. Pero ganun daw po ang nangyari sa kanya. Sa huli, dahil sa kanyang imposibleng pananampalataya, isipin niyo po yon, siya ay lumaking pagano. Wala siyang kahit na anong nabasang Old Testament. No? Pero dahil sa nabalitaan niya lang, napahayag ng Diyos sa bayan ng Jericho, pinaniwalaan niya ang Diyos ng Israel. At dahil doon, siya ay naligtas sa isang imposibleng kalagayan. So sa pagwawakas ko po mga kapatid, napahaba na po ng konti. No? Ang nais ko lang po sabihin in conclusion, ganito ang tunay na pananampalataya sa Diyos na nakapagliligtas. Matagumpay sa lahat ng iba't ibang hamon ng buhay. Palaging pipiliin ang pagsunod sa Diyos kahit sa gaano kalaki, gaano kalakas, gaano kalagim, at gaano kaimposible ang mga hamon sa atin. Sundin po natin ang ehemplo ni Moises, ni Joshua, at ni Rahab. At alam naman natin mga kapatid na ang pananampalataya nila ay kakaiba sapagkat ito ay isang kaloob ng Diyos sa kanila. Paano ba tayo magkakaroon ng ganitong pananampalataya? Simple lang po mga kapatid. Tayo po ay tumawag sa pangalan ng Diyos. Tayo po ay humingi ng kanyang habag at ng kanyang kagandaang loob. At ang sabi ng Biblia, they who call upon the name of the Lord shall be saved. Kasama po dyan yung nakapagliligtas na pananampalataya na ating pong ipagdiriwang ngayong hapong ito sa ating pagdulog sa hapag ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mensahe para sa amin sa oras na ito. Kami ay ihanda mo ang aming mga puso't isipan sa aming pagdiriwang ng iyong dulang upang sa aming pakikiniig sa iyo ay magkaroon ng bagong sigla ang aming mga kaluluwa at maalala namin, Panginoon, ang dakilang kaligtasan na ginawa sa amin ng Panginoong Hesus. Nang kaligtasan yan ay siya ring pinanampalatayanan ng lahat ng Old Testament saints, magmula pa kay Abel hanggang kay Moises at hanggang sa amin ngayon. Purihin ka, Panginoon, sa dakilang paraan ng kaligtasan na iyong isinagawa para sa mga makasalanang katulad namin. Pagpalain niyo po ang aming pagdiriwang ngayong hapong ito. Amen. Magandang hapon po, mga kapatid. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.